Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So pag-usapan natin 'to 'no, regarding yun sa kay Eman Atienza, yung anak ni Kuya Kim Atienza, 'no. Wala namang official statement kung ano yung ikinamatay niya, pero alam naman natin lahat kung ano yun, 'di ba? May mga alleged na source na ganun 'to yung nangyari, ganyan. Pero so far, hindi lang siguro ako aware, may official na bang pahayag na sinabi kung paano siya nawala? Mukhang wala pa naman eh, puro puro ano eh, galing sa ibang source eh, na hindi naman natin alam kung ang ano yun. So may mga may mga issue no na katulad nito no, naghahanap kasi ng dahilan yung mga netizen bakit ganun yung nangyari. So may mga signs na daw na nakikita katulad nito no. Ah, yung sa interview niya kay kay Tony Gonzaga. So ito yun no. Sa feeling nung iba kasi, o pwede no, maaari na ito yung parang sinasabi niya na yung mga mga nangyayari sa kanya. Label me as a whore. Like they tell me to my face, they'd say, "You're a whore, you're a slut," anything like that. And yeah, I always assumed it's my fault. I put myself in this situation. And I am a whore. I am a slut. I am a crazy, wild, whatever everyone's labeled me as. And so So in-embrace mo na kung ano yung sinabi nila sa'yo. yeah, I kind of was just like, okay, if this is what I am, then that's what I'll be. This is my attempt to win people back. And so I would host parties, I would buy tables for people at the club, anything like that. Just trying to fulfill this crazy, wild persona that was put onto me. And Bad trip yung yung background music. Wala na ba ibang video to? So basically, yun yung mga binabato sa kanya, siya ay whore. Ano ba sa Tagalog ng whore, di ba? Hindi magandang salita yun eh. Parang puta yata yan eh, di ba? Tapos, slut daw. So, yun yung mga, syempre nga naman, ano naman yun? I don't know kung yun ba ay galing sa isang taong naiinggit or sa isang taong galit na kung ano man yung dahilan niya, di ba? Kasi pag social media personality ka kasi, hindi nawawala yan eh. Pero hindi, kapag sinabi kong hindi na mawawala, hindi ko naman sinasabing agree ako. Di ba? Kasi dito sa social media, mga kababayan ko, may times na dadaanin ka na lang sa mga ganyang bagay kesa dun sa bagay na kino-content mo. For example, ganito, no? Ang content mo ay pagluluto, 'di ba? Luluto ako ng dinuguang dugo. Kung ano yung lulutuin natin. Tapos may mga iba na tutol do sa pamamaraan mo. Okay lang naman sana kung magko-comment na oy, mali yung ginawa mo, hindi mo dapat inuuna yung bawang, dapat ang unahin mo ay, for example lang to ang unahin mo ay ganyan. Dapat ganun ang comment eh. Kasi sometimes yung iba, magdadagdag pa ng ang tanga-tanga mo naman, ang bobo-bobo mo. Sometimes, guilty ako dyan eh. Kaya hindi ko ine-exempt ang sarili ko sa mga ganyang bagay. Pero kung may isip mo, no? Pero yung part na yon medyo medyo nakakalusot pa eh. Kasi kahit nasabihin mong bobo tanga-tanga yung napapanood mong nagluluto, ang pinupuna mo yung pagluluto niya talaga. Kasi 'di ba? Oy, dapat hindi mo inuuna yung bawang, ang tanga-tanga mo naman. 'Di ba? 'Yun medyo kaya pang palusutin 'yun eh. Pero yung sometimes may magko-comment na wala nang kinalaman do sa ginagawa mo. For example, nagluluto ka, yung itsura mo, may mga tagyawat ka. 'Yun ang papansinin ng tao. 'Di ba? Ang ng tagyawat mo or kahit na tagyawat, pwede naman, sige palulustin ko na, pwede naman distracting, alam mo, yung boses, yung tinis ng boses, alam mo yon
I mean, maraming pinupuna ang mga nanonood na sometimes wala nang kinalaman doon sa kino-content. 'Di ba? Influencer ba itong ano? May TikTok account to, no? Maraming pinupuna sila na wala nang kinalaman doon sa content. Sometimes talagang personal na, no? Okay lang sana. Kasi ganito, how do you define personal, no? May mga nagsasabi na, for example, ako daw, nami-personal daw ako. Na ang pinupuna ko lang naman kasi yung video, yung napapanood ko doon sa video. At yung mga bagay na inailabas na sa public. Kapag narinig ko na sa public, iko-content ko na dahil nasa publiko na yun eh. Tapos minsan may magre-request sa akin, lalo na yung pag ang mga topic ay mga mga influencer, mga artista, kalimitan yan personal yung pagka nailabas na sa publiko yun, halimbawa nagsalita si Sian Gasa, pwede na natin komentan yun, nasa publiko na yun eh. Or halimbawa si Juan, isang vlogger, may nag-complain kay Juan, naglabas ng sama sa loob sa publiko, kasi the moment na yan ay nilabas sa publiko, inaanyayahan mo na yung mga taong panoorin ka eh. 'Di ba? Ibang-iba kasi yung case na yung problema niya ay personal, yung siya lang ang nakakaalam. For example, may galis siya sa singit. Siya lang ang nakakaalam nun. Ikaw, dahil kaibigan kita halimbawa, siyempre naikikwento-kwento ko sa'yo na, alam mo, pre, nahihirapan ako sa galis ko sa singit eh. Kinwento mo. Tapos biglang nagkaaway kayo ng kaibigan mo, Tapos bigla niyang ibubulgar sa publiko na, ikaw nga, may galis ka sa singit eh, di ba? Yun ang pamimersonal. Kasi hindi meant to be na ilabas sa public yun eh. Or kung may maglabas man sa public yun, di ba? Hindi talaga pwede. Maliban na lang kung ako mismo ang nagsabi sa inyo, na mga kababayan, alam niyo ba may galis ako sa singit? Tapos pinikwento, si Bungo may galis sa singit, nakakadiri naman. 'Di ba? Pwede kahit papaano 'yon, yung mga ganung bagay. 'Di ba? Kasi nailabas na sa public eh. Nagigasi ibig ko sabihin, ang pamimersonal pati tungkol na dun sa tao ang pinag-uusapan, hindi na dun sa ginawa niya. 'Di ba? Yung ang pangit-pangit mo, ang laki ng ilong mo. 'Di ba? I mean, 'di ba kadalasan diyan nagsisimula yung mga bagay na na hindi maganda eh. Sometimes maganda sanang practicein natin kung ano yung inoffer sa atin ng taong ipakita. Doon lang tayo magko-comment. 'Di ba? Kasi yun naman yung ibinigay sa atin eh. For example, sumayaw ako muna pakinggan nyo. Sumayaw ako sa harap nyo, Di pinakita ko sa inyo yung moves ko. Yung pagsayaw ko lang yung punahin nyo. Kasi yun lang naman ang binigay ko sa inyo eh. Ito kasi nangyari kay kay Eman Atienza. 'Di ba? Iba na yung kino-comment sa kanya, yung pagiging puta daw or na tinry niyang i-overcome siguro by i-embrace yung persona na yon. Pero talagang deep inside of her talaga, malaki yung pain na naidudulot. 'Di ba? Sometimes may mga ganyan eh. Para maging belong ka na lang sa isang society, i-embrace mo na lang yung mga bagay na hinusga sa'yo. 'Di ba? Pero wala eh. Tapos ito, kinakalkal na pati daw mga DDS, siya, binubuli siya, 'di ba? 10 different comments talking about it, and that's when I was like, okay, I need to protect my health. I need to protect my mental health mainly, and so I just did not open Twitter, and I just went off of kind of the article and the little tweets that I'd seen, and I made a video, and I think that was my mistake as well, because I didn't see everyone's points, because I wanted to protect myself from. You wanted to stand up for yourself. Yeah. Oh, but you said kanina, I think that was my mistake. Yeah. So why did you think na mistake yung
Because decision mo na yun. before I made the video, I had only seen a few tweets. Like I had only seen some people's points, the more popular tweets that went viral. I didn't see the whole issue holistically as to why people were reacting this way, why people were angry. And that was my mistake, I guess. I didn't get to address everything. But by the time I had made the video, it was already, that made the hate even worse, blew up even more. Receipts are out. Hindi lang nabulgar sa interview niya with Tony Gonzaga, nag-post din siya online. Sa isang muling nagva-viral na screenshot ng kanyang lumang post, sinabi ni Eman, "It's becoming increasingly hard to be authentic and proud over the past few months. Don't get me wrong, I can handle hate. I've gotten death threats from the DDS every day. Misogynists DDS talaga in my no? comments telling me I'm stupid, burner accounts of high school bullies trying to egg me on." I knew these people were completely misinterpreting my personality, my characters, my morals, my beliefs. That's why I wasn't gonna let it get to me. And also I'd gone through this in high school. I'd gone through this May history na pala siya nun. Ano? a personal setting where I had to see these people one-on-one. So what more people online who have no idea who I am personally. So ang naiintindihan ko dito sa naging problem ni Eman kasi, parang meron siyang nasabi na ito yung ako nararanasan ko din to eh. Pag taliwas ang opinion mo sa sa iba, ba tayo ulitin natin At ito pa, si DDS fake news peddler Tio Moreno na ngayon ay todo deny na binash niya si Eman, may pa-offer pa ng 100,000 piso sa makakapagpatunay daw ng pambabash niya, but people aren't buying it. And I opened Twitter, obviously. So yun yung nabully siya Siguro hindi ko naman alam yung history nito eh. Pero tingin ko may nasabi siya na na-hurt yung mga DDS siguro. Natural dahil ipagtatanggol nila ipagtatanggol nila yung sa grupo nila. Natural yan eh, nasasalakayin ka talaga eh. Kapag may nasaling ka na na paniniwala na hindi pumabor sa kahit ako naranasan ko din yan. Araw-araw nga. Na pagka may nasabi ka nasabi ka na okay lang sana kung ang balik sa'yo, ang babanatan lang kasi sa'yo yung sinabi mo at yung argumento na ni-raise mo yung pupunahin. Pero hindi ang dami-daming sinasabi na hindi naman kailangan. Pero wala eh, ako tinuring ko ng given na yon. Now, ito kasi lesson with all due respect kay Eman, RIP Miss Eman. 'Di ba? Ito pwedeng maging lesson sa atin lahat eh. Given na hindi ko sinasabing pabor ako sa ginawa sa kanya ha. Karumal-dumal naman talaga 'yon. Kahit kailan hindi naging maganda ang pambubuli. Kinaklaro ko lang. Kahit kailan hindi maganda 'yan. Hindi 'yan maganda kahit kailan. 'Di ba? Ako guilty din ako diyan minsan kasi masarap naman talaga 'yun eh. Hindi ako magpapaka-plastic ha. Pag may nadudurog na isang tao, lalo na kung galit na galit ka pa dun sa isang tao, masarap yung feeling eh. Huwag kayong plastic, di ba? Yung mga galit sa akin dyan. Kapag sometimes ako may napuntusan sa akin, tuwan-tuwa kayo. Huwag na tayo magpaka-plastic. Kahit ako ganun din naman. Pag may isang tao na galit ako tapos nadudurog siya na siya, guilty din ako dyan eh. Pero kung titingnan mo, masama nga naman talaga yon, yung ganon. Pero ito yung dapat lesson nating matutunan dito sa ganito. The moment na nagsalita ka yung freedom of speech kasi hindi mawawala yon. Sa'yo yun eh. Karapatan natin lahat yon. Nasa constitution natin yun, yung freedom of speech. Kaya lang, lagi mong tatandaan, yung ibang tao may freedom of speech din. Hindi lang ikaw. 'Di ba? Pag nagsalita ka, let's say sa isang grupo na ito. Ang grupo na ito ay pinamumunuan ni Commander Juan de la Cruz. 'Di ba? Sasabihin mo,
Alam mo yan, si Juan de la Cruz, kulto yan eh. Nakikita mo kung ano nung mga weirdong pinagagagawa do sa grupo niya. Saktong napanood ka ni Juan de la Cruz. Tapos pinamalita niya doon sa amin, oy, tinatira tayo ni Bungo, ang ating samahan. Di sasalakayin ka nga kung ano nasasabihin sa'yo. Kakalkalin pati mga ano mo, personal na buhay mo, na ganyan, di ba? Kaya nga, sometimes, kaya nga nagmamaskara ako, unfair dito eh. Pag may nasaling ka na ganyan, okay lang sana kung lalabanan ka ng yung regarding doon sa sinabi mo eh. Walang problema doon. 'Di ba? Pero dahil alam nila na hindi sila mananalo doon sa ni-raise mong argument, maghahanap 'yan. Pati kasalanan mo nung kinder. pati yung mga pangungopya mo nung high school ka, lahat ilalabas 'yan. 'Di ba? At the end of the day, hindi pa rin nila masasagot yung mismong argument na ni-raise mo. Pero lahat ng kabulukan mo na ilabas na nila. ang lesson lang dito, 'di ba? Hindi ko sinasabing wag kayo magsalita. Kung magsasalita kayo, handa kayo dapat sa sa gera. Ayan ang natutunan ko dito. Kasi maraming taong iyakin talaga. Na pagka hindi sila uubra sa sinabi mo, asahan mo lahat yan, lahat ng meron ka, ultimong tinga mo sa ngipin, sisitahin yan. Magkaroon lang ng puntos sa'yo. Siguro ganun yung nangyari kay Miss Emma, no? Kalayaan niya naman yung magsalita ng gusto niya sabihin. Nagkataon may na-offend siya na isang grupo, yun. Let's say yung DDS nga daw, Talagang yan, lalo na DDS, ang daming niyan. Hindi lang naman DDS. Kahit nga siguro kakamping din eh. Kahit mga loyalista din, ganyan din naman. Lahat naman ng grupo ganyan na talagang ipagtatanggol nila yung nila. Kahit nga artista eh. 'Di ba? Sino nakaalala dito yung mga lolo't lola diyan, yung gera ng Normanyan tsaka Bilmanyan. Na yan eh. Given na talaga yan eh. Kaya every time na bubuka ang bibig mo, dapat handa ka rin sa gera. Kasi lahat ng sasalagin mo, mga bagay na na hindi ka handa. 'Di ba? Wala tayo sa perfect world na kung ano yung tanong mo, yun lang yung sasagutin. Hindi tayo ganun. Unfair talaga. 'Di ba? Ganun talaga eh. Kaya kung halimbawa yung mga anak nyo, ipaunawa nyo din yan na tayo ay may kalayaan, 'di ba? Pero dapat handa tayo lagi sa mga bagay na maaaring mangyari sa sasabihin natin. 'Di ba? Parang si Rizal, 'di ba? Nagsalita siya. Alam mo 'yung nangyari kay Rizal. 'Di ba? Ganun talaga ang sistema eh. 'Di ba? Hindi man sila manalo sa argument na ni-raise mo, mananalo sila sa ibang bagay na alam nilang hindi ka mananalo. Kaya ganun ka unfair. 'Di ba? Now, so regarding dyan sa case na yan, sinabi ni Jane De Leon, we say mental health matters. Totoo yun. Tapos, then go back to bashing a week later. Ito naman, pagdating sa bashing, ano ba meaning ng bashing? Wait lang. Natin. Meaning ng bashing. Ano ba definition ng bashing? Para malaman natin. Bashing, violent, physical, severe criticism. Yung mismong sa bash verbally. Ito verbal bashing means to use harsh, harmful language attack or abuse someone verbally. 'Di ba? Ang main goal ng pambabash kasi hindi para i-criticize ka, kundi para saktan ka.
Yun ang main goal ng pambabash. Pero sometimes, no, naghahalo-halo na yung ano yung meaning ng bashing tsaka criticism. 'Di ba? Ano ba ang pagkakaiba ng bashing at criticism? Ito, sarili kong interpretation to, 'di ba? Pero kung di ka nag-agree, wala namang magawa. For example, no, ang criticism dito kay ate. Alam mo, mas gaganda si ate kung ang kulay ng ng suot niya mas bagay sa kanya ang green eh. Kasi sa violet parang hindi ko nagugusto, mukha siyang si Thanos. Pero mas maganda sana siya kung mas bagay sa kanya ang nakadilaw or ibang kulay, green yan. Pagka violet kasi 'di ba? Ang criticism kasi nag-o-offer ka ng ikaka-improve nung nung kinokomentan mo eh. 'Di ba? Or sana ayaw ko ng niya para sa kanya, ayaw ko nitong kulay ng buhok niya. Mas gusto ko kulay ng buhok niya kulay pula. Yung fire red. 'Di ba? Nag-o-offer ka ng ng dapat niyang gawin para mag-improve. 'Di ba? For me, ganun ang kadalasan ng criticism eh. Or halimbawa, may nasabi si ating mali, iko-correct mo. Sabi ni ate, no, nagsasalita si ate, alam mo ba na ang pambansang bayani natin ay si Andres Bonifacio? Sasabihin mo ngayon, hindi ate, mali. Ang pambansang bayani natin ay si Gregorio del Pilar. Hindi, si Jose Rizal. 'Di ba? Iko-correct mo siya eh. Criticism yun eh. Meron kang tinatama. 'Di ba? Pero ang bashing kasi, ano ba yan itsura ni ate? Mukha siyang white lady. Mukha siyang bangkay, ang puti-puti niya. 'Di ba? Or makatingin siya, akala mo mukha siyang killer. 'Di ba? Ganun ang pambabash eh. Ang ano lang nun, ang purpose nun ay saktan ka. 'Di ba? Pero sometimes, no, kahit criticism, masakit naman talaga. Inaamin ko din, no. Pero sometimes may magki-criticize sa akin, sasabihin sa akin, wag kang wag kang sigaw ng sigaw. Madalas ko nababasa yan eh. Wag kang sigaw ng sigaw, masakit sa tenga. 'Di ba? Ako, inisip ko, style ko yung ba't mo ko pinakikialaman. Pero after mga 3 days na naiisip-isip ko, siguro tama yung sinasabi nila, mas maraming gugustuhin makinig sa akin kung magiging banayad ako. 'Di ba? Maiisip mo rin yun eh, at the end of the day. Pero sometimes kasi, may mga criticism na, alam mo yun, sa una, feeling mo, para kang pinagmumukhang tanga. 'Di ba? Or, pinupuntusan ka lang. Makukonsider mo ng pambabash, 'di ba? Kasi na-hurt ka dun sa sinabi. 'Di ba? Pero kung titingnan mo yung deeper meaning, magkaiba talaga ang kritisismo sa bashing. 'Di ba? Itong ginagawa ko, bash daw ako ng bash eh. May ine-explain naman ako kung ba't ko sinabi, 'di ba? Wala eh. At the end of the day, kailangan talaga na pagka ganyan, katulad na sinabi ko, pag na magsasalita ka sa public, handa ka rin sa ibabalik sa'yo. Diba? Lalo na kung ang pagsasabihan mo, isang tao na maraming follower, for example, si Duterte, maraming follower si Duterte, maraming nagmamahal kay Duterte. Pag nagsabi ka ng against kay Duterte, automatic, yari ka doon sa mga follower nun. Kahit di naman kay BBM, di ba? Kahit di naman kay Leni Robredo. Ganun lang. Pare-parehas lang. Wala namang, wala naman naiiba sa mga yan eh. Then ito, ano na naman ito? Si Rudy Baldwin, nahulaan niya daw. October 23, 2025. Kailan ba nangyari yung 26 na ngayon, Ulitin ko po sa lahat na kung ano man ipakita ng Diyos sa akin, ay hanggang dun lamang ang aking masasabi. Dahil siya pa din na may alam lahat. Hindi din po ako propeta, ako ay tao lamang na tulad nyo. Kung ano man ang mensahe na
pinarating sa akin hanggang dun lamang ang aking masasabi. Hindi man siya bumaba sa lupa upang tayo ay balaan. Gumamit siya ng taong tulad ko upang maiparating ang mga babala para sa atin. May apat itong taga-showbiz. Ang nakita ko na magpapaalam na sa mundo ng showbiz. At ang dalawa rito ay mga legend na sa mundo ng showbiz. Itong dalawa, aktibo pa at lumalabas pa din sa telebisyon. Ang isang taga-showbiz ay matagal na din ito sa paggawa ng pelikula. Ngunit bata pa ito. May movie ba ito? Kilala itong sikat na sikat pa din. May karelasyon itong politiko. Di ba? Na masawi dati ito, isang Big Brother housemate. Hindi maging maingat ang isa pang artista na masawi. Ano ba yon? Yung regarding, wait lang ha. May pinasa sa akin na Sana ba yon? Ito. Iba pala to. Pero yun yung Ito naman regarding sa mental health. Sorry, mukhang iba yata yung nabasa ko. Pero may nagpipredict si Ma'am Rudy Baldwin ng mga So ito, finorward sa akin, no? Ang sabi daw ni Rudy Baldwin, ito ay galing sa aking prediction noong nakaraang taon. Para sa taong 2025, ang mental health ating wag isang bahala. Sa panahon kung saan mabilis maraming nagbigti sa labas ng ngunit tahimik. Generic ito Generic ito kahit hindi mamatay itong ni Kuya Kim, may ibang makakaranas nito. Kasi alam naman natin mangyayari pagdating sa mental health. Wala ito. Masyadong generic ito. Ito ay galing sa aking prediction nung nakaraang taon para sa taong 2020. Ang mental health ay ating huwag isang bahala. Talaga naman kahit hindi naman nung nakaranta, kahit nung mga nakaraang 5 years, problema na yan Di ba? Kaya bago mo husgan ang katahimikan ng iba, bago mo sabing okay lang yan, alalahin bawat isa. Masyadong generic ito para i-claim ni Rudy Baldwin. Hindi kayo naniniwala kayo dyan na Sparkle artist pala si Eman Atienza. Pero kung ang sinasabi dito nung na nakikita niya ito, 'di ba? Let's say nakikita niya nga 'yan. Ang sabi niya dito, pinaparating daw sa ganun upang hindi man siya bumaba sa lupa upang tayo ay balaan. Gumagamit siya ng taong tulad ko upang maiparating ang mga babala para sa atin. O para naiparating mo ba 'yan? Yang nangyari na yan? Hindi mo nga naiparating yan Di sana di ba may mga connection ka lalo na sa Rated Corina? I'm so sure alam nila ang ni Kuya Kim, contact number ni Kuya Kim. Na, oy Kuya Kim, yung anak mo. Wala ito. Kung sa dinami-dami ng hinulaan mo na hindi nakapaghanda yung tao na kiniklaim mo na nahulaan mo, wala ito. Ano ba ang nahulaan mo na nakapaghanda ang tao para sabihin mong ginamit ka ng Diyos para balaan ang tao? Wala naman, di ba? Lahat na lang kiniklaim mo na pagka natapos na. Anyway, bahala kayo diyan Basta ang feeling kong panlaban lang diyan sa mga ganitong pangyayari. Maging close kayo sa isa't isa. Sa mga pamilya nyo, tsaka sa mga friends nyo. 'Di ba? At kayong mga friends diyan, walang traiduran. I know hindi perfect ang mga kaibigan natin, may mga kalokohan din. May mga pero walang traiduran. 'Yun lang sana. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.